sa previous video natin, successful na yung pag-create natin ng CRUD operation para sa backend natin, which is kayang mag-create ng data or insert, kaya mag-read ng student information, kaya mag-update ng data, and also mag-delete. Now, ngayon ay mag-create na pala tayo ng application programming interface or API using a Flask. So, i-close ko lang muna ito, no? Save natin yan. Close lang muna natin, no? Para iwas sa distraction. Now, mag-create tayo ng bagong file. Pangalanan natin itong app.file. Now, dito, kailangan natin i-import yung Flask. Yung Flask is micro framework yan kung saan ma-manage yan ng mga route. So, different endpoints, no, kaya niya i-manage. Now, wala pa tayong Flask, kailangan natin i-install yun. Open lang tayo terminal. And then, type lang natin pip install Flask. Press enter. And ito-download lang yung Python library ng Flask. Now, import na natin yung Flask. So, i-type lang natin from Flask import Flask. Ayan. And then, mag-create tayo ng variable app is equal to Flask. Ibig sabihin lang yan, no? Gumawa tayo ng instance at in-store natin sa app para magamit natin sa mga routes or start na server. Now, gawa na tayo ng mga routes. So, yung gagawin nating route is CRUD operation din, no? So, bawat request ng isang endpoints, no, may katambas yung function sa backend natin. For example, magkikreate tayo ng get students na route. So, doon, magre-response tayo, kailangan mag-response. Ang JSON format ng response nun ay lahat ng data sa table students natin. Now, create tayo ng route. So, type lang natin add app, which is tinatawag lang natin yung variable na app. That route, ibig sabihin, mag-route tayo dito. Gagawa tayo ng endpoints. For example, get students. So, ito yung endpoints para mag-return ng students. Now, by default, ang methods niyan kapag di tayo nagbigay ng methods ay get. So, ano yung get? Yung get, HTTP method siya kung saan mag-retrieve tayo ng data from a backend. And then, i-response natin to as a JSON format. So, basically, mag-get lang tayo ng data dito. Now, create tayo ng function. So, gaya na lang din natin yung format, get students. And then, dito, tatawagin lang natin yung backend natin, which is yung class na students. So, yan, students. And then, as of now, hindi pa pala natin na-import yung backend natin dito. Para ma-import natin, no, sa line 2, import natin, no, from student, import students. Yan, kung papansin nyo na wala na yung error, no. So, students.get students, no. Get student natin. Sorry, hindi pala get students. Read students yung pangalan niya. So, read students. And then, magre-response lang yun ng naka-dictionary. Then, papasok lang yun sa data. Now, kailangan natin ito i-response. No? Kailangan natin ito i-return. So, kailangan natin siya ng naka-JSON format. Currently, ang data type nito ay naka-dictionary. Ngayon, i-convert natin to into a JSON format. So, sa Flask, meron built-in na module. Pangalan niya ay JSONify. Basically, JSON format niya yung data na ipapasa natin dito. Sabihin lang natin JSONify. And then, pass lang natin yung data.
Now, i-run natin to. If name is equal to __ main, then i-run natin yung route or yung app natin na server. No? So, sabihin lang natin app.run. And then, debug through rin natin siya. Ayan. Now, pwede na natin to i-run. Open na tayo terminal. No? Python 3. Then, pangalan ng file natin, which is yung app.py, press enter. And, ayan. Mag-running server natin. No? Currently, ito yung pinaka local links natin. No? So, pag labas, 404. No? Currently, kaya 404 yan. Kasi, wala tayong root na route. So, basically, ang meron tayo, get students. Pag in-enter natin yan, magkakaroon tayo ng ganitong response, which is ito yung sinasabi kong JSON format. Diba? So, meron yan keys and values. Dun sa backend natin, ang return doon, dictionary. Tapos ngayon, kinonvert niya yun into a JSON format, kaya nagkaroon tayo ng ganitong value. Meron tayong keys and values. Now, syempre, hindi tayo dito sa browser magte-test. So, gagamit tayo ng isa pang software na ang pangalan ay Postman. So, recommended siya kapag nag-create kayo ng mga application programming interface or API. Now, i-close ko lang to. And then, meron na akong dinownload ditong Postman. So, kung gusto niyo i-download dyan, no? Ito lang kayo ng Google. Search nyo lang Postman, download. And then, punta kayo dito sa download. And then, ayan. Piliin nyo lang kung anong version yung compatible sa mga device nyo. Now, open ko lang yung Postman na dinownload ko. Dito mag-create tayo ng collection. So, blank collection. And then, pangalanan natin yung collection na students. Student API. Ayan. Tapos, mag-create tayo ng unang request natin. So, click lang natin yung add new request. Tapos dito, copy lang natin yung ginawa natin kanina. Or close pa lang natin ito. Kunin na lang natin itong local links natin. No? Copy natin yan. Tapos, paste lang natin yan dito sa Postman natin. No? /get student. Ayan. Ngayon, may mga different methods dyan. No? HTTP methods. No? So, get, post, put, patch, delete. Mostly, yung mga ginagamit ng mga devs is itong apat, get, post, put, tsaka delete. So, basically, yun yung sa operation ng CRUD. So, parang create, read, update, and delete lang rin yan. Now, since magre-read lang tayo, get yung gagamitin nating method. Now, try natin i-send. So, currently, meron tayong error dito, 404 not found. Bakit? Kasi mali yung route natin. Dapat may S yun. So, double check natin, no? Kung dapat may S to, dulo. And then, send uli natin. So, ayan. Kung papansin nyo, meron tayong respond na 200, meaning okay. And ito, meron tayong respond ng naka-JSON format. So, ito rin yung lumabas kanina sa browser natin. Now, medyo litan ko konti para makita natin siya ng buo. Now, ayan. Meron na tayong get students na route or endpoints, no? So, dito sa Postman, pwede natin yung organize yung mga APIs natin. So, kada API natin, pwede tayo mag-organize ng collection. Tapos, sa loob ng collection na yun, pwede tayo mag-create ng mga request. Yung request na yun, ito yung get, post, put, or patch, or delete. Now, pangalanan natin to ng get students.
Ayan, tapos save lang natin, no? So, by default, meron na tayong get students, no? So, basically, nagre-return ng lahat ng data ng students natin. Now, mag-create pa tayo ng another request, no? Click natin tong student API, click natin tong more, and add request. So, susunod naman natin gagawin is mag-create tayo ng insert student. So, mag-insert naman tayo. Kapag nag-i-insert ng student, gumagamit tayo ng post na method. And then, katulad lang din ng ginawa natin kanina, no? So, palitan lang natin to ng insert students na route. Now, copy lang muna natin yan, no? Tapos, balik tayo ng VS Code. Balik tayo ng VS Code. Tapos, gawa tayo ng route linon para doon. So, app.route and then slash insert students. This time, sabi ko nga, kapag kaya dito sa line 6 natin, hindi tayo nag-specify ng methods. By default, nakaget yan. Ngayon, mag-specify tayo dito ng methods. So, ilalagay natin dito is post. And then, mag-create tayo ng function na sabihin natin insert student function. And insert student. And then, dito, magre-request tayo ng payload, no? So, yung payload na yun, manggagaling yun sa sinend ng client side. So, ito kasi ay server side, no? So, punta ulit tayo ng postman, no? Under ng postman, punta tayo ng header. And then, dito, gawin natin, lagay natin yung content type niya. And then, yung value niyan is application JSON. Since JSON yung isa-send nating payload sa server. So, let's assume na ito ay sa bandang front end natin, no? So, yung front end nag-send ng, or yung client side nag-send ng content type JSON format. Nakapunta tayo ng body. Then, select natin yung none into a row. Then, by default, naka-JSON na yan. JSON. Tapos, dito tayo mag-create ng isa-send nating payload. So, by default, yung payload na kailangan natin dito, since naka-JSON format din yung gagawin natin dito. So, meron tayong 4 na field na kailangang punan. So, yung una, yung name. And then, yung data ng, or yung key ng ano natin, ng name. For example, Peter Parker. Or Peter Parker na lang. Peter Parker. Wala akong maisip na pangalan. And then, course niya, let's say BSIT. And then, yung age, Wari ay 21. And then, yung email is peter@gmail.com. Kalimutan natin yung notation. Yan. So, by default, ganito yung magiging format ng JSON natin. Merong keys and values. So, basically, sa Python, ganito yung dictionary to. Pero dito sa browser natin, JSON naman siya. So, merong keys and values. Now, ready to send na yan, pero hindi pa natin yan, magkakaroon tayo ng error pa nag-send dyan. Bakit? Kasi, wala pa naman tayong nilalagay na logic program dito sa loob ng insert student. Now, yung sinend natin doon sa post na yun, no? Kailangan natin siya i-retrieve dito sa server. Paano natin siya i-retrieve? So, basically, kailangan natin ng request na extension, no? So, again, sa Flash, merong request dito. Import lang natin, no? So, request. And then, ayan. Ngayon, by default, gawa tayo ng, or
i-request natin yung JSON na yun na sinend dito o yung payload na yun, no? So, gawa tayo variable data is equal to request dot get JSON, no? Ibig sabihin, kukunin natin yung sinend nating payload, which is etong JSON na to. Kukunin natin yan, i-retrieve. Pag na-retrieve natin, yan, tarya-taryain na natin. I-divide natin yan into different variables. Yung una is name. So, syempre, data.get. And then, dito specify natin kung ano yung keys na yan. O, yung keys doon is name. Yan yung lalagay natin. And then, course equals data.get course. And then, age is equal to data.get age. And then, lastly, yung email natin. So, data.get email. So, ganyan siya. Now, okay na yan. Ngayon, pwede na nating i-insert yan, no? So, let's insert in the backend database. So, paano na ma-insert dyan? So, basically, tawagin natin yung class na students natin from a backend. And then, yan, makikita natin meron tayong insert and meron tayong 4 na arguments na kailangang ipasa, which is yung name, course, age, email. Now, dito, tawagin lang natin yung mga pinagkukuha natin kanina. Course, age, then email. So, hoping na working na to. Ngayon, kailangan natin mag-return ng response. No? Return response, no? So, JSONify lang rin natin since ang requirement kapag nag-response tayo, no? Is naka-JSON format na merong keys and values. So, gawin na lang natin message. Ito yung i-response natin. Message insert success. So, yan yung ilalagay i-response natin. Now, I think ito ay okay na. Pwede natin yan i-test. Now, let's run ulit yung server natin. And then, punta tayo ng Postman. And then, send natin tong payload natin na ang method is post. Send. And, ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong respond dito na message insert success. And meron tayong response na 200 okay. This means na successful yung pag-insert natin ng data. Now, i-check natin to sa database kung pumasok ba. So, dito sa student.db, open natin. Then, sa pinakababa, mapapansin natin, meron dagdag na student ID 13, Peter Parker, BSIT 21, peter@gmail.com. So, yan yung in-insert nating data gamit yung API na yan. Now, try pa natin mag-insert ng iba. Arnold Swagger 19. Yeah, for example, etong mga data na to, galing to sa front end. Let's say, sa isang form ng web page, no? Kailangan lang natin yung kunin and isend yung mga value na yon into a JSON format. Now, ayan ulit, message insert success, response 200. Let's check. So, refresh natin to. Papansin natin, number 14 si Arnold Swagger. So, success yung insert natin, no? Now, isave lang natin tong ginawa nating endpoints, no? Para medyo organized. Now, mag-create pa tayo ulit ng panibagong request. This time, magdi-delete naman tayo, no? So, okay, mag-update naman muna tayo, no? So, okay na tayo sa create, okay na tayo sa read, mag-update naman tayo. Kapag mag-update tayo ng isang information from database using API, gagamit tayo ng method na put. Ibig sabihin,
ipuput natin or i-replace natin ng bagong data yung entire record, no? So gayahin lang din natin, no, yung format natin, no. Gagawin naman natin yung update student, ganyan. And then kapag nag-update tayo, syempre kailangan natin ng header, no, content type application JSON o dito. Ayan, ganyan. Now, sa body natin, kailangan natin ng raw ulit, then JSON ulit siya, naka-JSON. So, gayahin na lang natin yung format dito sa insert student natin since kaparehas lang din naman yan. Pero, may babaguhin tayo. May madadagdag dito. Ano yung madadagdag? Kailangan kasi natin kapag mag-update tayo or mag-edit ng isang record, kailangan natin ma-select yung keys nila or primary key or ID. So, this time, kailangan natin ng ID. And then, yung number nila. For example, itong nandito sa database natin, no? Meron tayo dyang student ID. 2, 3, 4, and so on. So, yun yung mga unique keys or unique ID ng mga record natin. For example, ito si Juana de la Cruz. Gagawin natin John Parker, di ba? I-update lang natin yan. Isa-select natin yung primary key na number 2. So, balik tayo ng postman. Gawin natin tong number 2. And then, palitan natin ito ng John Arnold na lang. Ayan. John Arnold. O kaya ano, Ironman na lang. Ironman Brown. Ayan. Example, Ironman Brown. 20. Ironman@gmail.com. So, for example, ito yung i-edit natin, no? Babaguhin natin or i-replace natin yung data dito sa primary key number 2. So, magiging si Ironman Brown na yan. Now, ready na yung API natin, no? Yung payloads doon. Ang di pa ready yung server. Ito. Kailangan natin mag-create ng route for update, no? So, add up.route then /update student. And then, ang gagawin natin dito is method select. Tapos, ito ay put define update student function. Excuse me. Ayan. Bale, same din sa ginawa natin kanina, no? I-request lang din natin. I-copy na lang natin ito. And then, madadagdagan lang tayo ng ID is equal to data dot get ID. So, ganyan lang siya. Tawagin natin si students dot and update student, then let's pass yung ID. So, tama ba? So, name, course, age, email, ID. So, yung ID nasa huli. So, name. Magayain na lang din natin kasi may nagawa na tayo sa taas. Para mapabilis tayo. Copy. Then, paste lang natin yan dito. Then, sabi ko nga, may madadagdag, no? Yung ID nasa dulo. So, hoping na gagana na to. Ngayon, mag-return tayo ng response. So, gayahin lang din natin ito para mabilis. Return, JSONify message, updated, success. Save lang natin yan. And then, i-run natin yung ginawa nating payload kanina for update student. So, double check na natin, tama ba? Put ba yung nilagay natin method? So, tama naman. So, let's send ng payload.
Ayan, meron tayong response na 200, meaning okay, message updated, success. Now, i-check natin yung database natin. So, itong si Juana de la Cruz magiging si Ironman Brown. So, yung update natin na endpoints, working naman na siya. Now, mag-create naman tayo ng delete, yung pinaka-last natin, no? So, gawin na natin kaagad, up.route /delete student, comma, method equals to delete, since magdi-delete tayo, no? So, tandaan nyo lang yung 4 na methods na kailangan for CRUD. So, get, post, put, and delete. Now, define delete function tayo. Delete student. And then, dito, kailangan lang natin i-request yung ID. So, pag delete, no, hindi tayo gagamit ng request.getJSON, no. Ang gagamitin natin yan, args. So, ganyan yung gagamitin natin, no. So, ID equals args.get ID. And then, ipapas lang natin yan sa students.delete student. Then, pass natin yung ID. Then, mag-return lang tayo ng response. So, copy lang natin yan and i-paste natin. Then, sabihin natin, deleted, success. Save. Then, punta na tayo ngayon ng Postman ulit. So, pangalanan pala natin tong request as update student, no? Press enter and save lang natin yan. Then, mag-create ulit tayo ng bagong request. So, palitan natin yung method as delete. And then, gayahin lang natin yan. And then, delete student. So, ganyan siya. This time, parameter naman ang i-delete natin, no? So, gawa tayo ng parameter dito. Yung keys niya is ID. And then, yung value ng i-delete natin. So, for example, mag-delete tayo dito. Delete natin si Peter Parker. Ang ID niya is number 13. So, dapat 13 yung value. Ayan. Now, i-try natin to. Send. Ayan, meron tayong response na 200, meaning success yun. And may message na delete, success. Now, check lang natin, no? Sa database ko na delete ba yung number 13. Refresh natin. And nawala na si Peter Parker na may ID na 13. So, ganun lang tumatakbo yung API. Now, i-save na lang natin to. So, di ko pala naklik kanina, no? Saan isi-save. So, ito na. Ngayon, palitan lang natin ito ng delete student. Ayan. So, kompleto na yung CRUD operation ng API natin. So, meron tayong get, post, put, delete. Now, ito ay organized na. So, parang documentation na lang rin yan. Click yung student API. And then, pwede nyong lagyan ng description. So, this is a student API that create with update and delete information records So, ayan, pwede kayong mag-create ng ganyan. And, also, pwede nyo ma-view yung documentation. No? Click nyo lang yung view documentation. Tapos, ayan, makikita nyo na yan.
Then, bahala na kayo kung lalagay ng explanation, yan, kung paano gamitin yung API na ginawa niyo. So, ayun lang. Siguro gagawa pa ako ng another tutorial para naman sa pag-implement ng mga API sa front-end natin. So, kumbaga, nare-request natin yung data, gagawa natin ng design, tapos doon natin ilalagay yung mga data na i-request natin. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo.